Mga utol, may mga regalong hindi binubuksan ngayong Pasko. Hindi dahil walang oras, kundi dahil huli na ang lahat. May lalaking umuwi para magbigay ng regalo, pero hindi niya alam. Hindi pala para sa taong buhay ang regalong iyon, kundi para sa konsensya niya. Kung kaya mong harapin ang katotohanan kahit masakit, manatili ka hanggang huli. Si Marco, isang OFW. 7 taon na siyang nasa abroad. 7 taon ng hirap at sakripisyo. Pero sa 7 taon na, yun unti-unti ring lumayo ang loob niya sa pamilya niya. Bihira siyang umuwi. At kapag tumatawag, laging saglit lang. Parang laging may hinahabol. Parang laging may iniiwasan. At ang pinaka-iniiwasan niya, ang kanyang ama. Matagal na silang hindi nag-uusap. Isang maliit na tampuhan lang noon ang punot dulo. Isang hindi pagkakaunawaan tungkol sa pera. Isang salitang binitawan ni Marco na hindi na niya nabawi. Mula noon parang may pader na humarang sa pagitan nilang dalawa. Lumalim ang sugat habang tumatagal ang panahon. Naging bato ang puso nilang pareho. Ngayong Pasko, nagdesisyon si Marco na umuwi. Biglaan. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may bumubulong sa kanya na kailangan na niyang tapusin ang lahat. Kailangan na niyang ayusin ang gusot. Dala niya ang isang maliit na kahon, nakaribon pa na pula. Maingat na nakasulat ang pangalan, para kay Itay. Tahimik ang biyahe niya pauwi sa probinsya. Sa bintana ng bus, tanaw niya ang mga ilaw pamasko. Ang mga taong masayang naglalakad, pero sa loob ng dibdib niya parang may bagyo, ang bigat ng hangin. Bawat kilometrong lumalapit siya sa bahay nila, parang lalong bumibigat ang dala niyang regalo. Parang may naghihintay sa kanya na hindi niya kayang harapin. Isang katotohanang matagal na niyang tinatakbuhan. Pagbaba niya ng tricycle sa tapat ng bahay nila, iba ang sumalubong sa kanya. Walang masayang bati ng "Welcome home, anak." Walang amoy ng Noche Buena. Walang tawanan ng mga kapatid at pamangkin. Ang bahay na dati puno ng buhay, ngayon ay balot sa isang nakabibinging katahimikan. Nakita niya ang kanyang ina, nakaupo sa sala, nakatingin sa malayo. Namumugto ang mga mata. Ang mga kapitbahay na nakadungaw, hindi masayang bumabati, kundi nakatingin sa kanya na may halong awa. Doon sa gitna ng katahimikan na yun naintindihan niya ang lahat. Huli na siya, huli na ang uwi niya. 3 araw na pala. 3 araw bago siya dumating, inatake sa puso ang tatay niya. Hindi na umabot sa ospital. Bigla siyang nanlamig. Parang huminto ang mundo. Nabitawan niya ang maliit na kahong dala niya. Ang regalong pinag-isipan niya. Ang regalong simbolo sana ng pagbabati nila. Bumagsak sa semento. Hindi nabuksan. Dumaan ang gabi ng bisperas ng Pasko. Hindi natulog si Marco. Nananatili siya sa sala, mag-isa, habang ang iba ay nagpapahinga na. Sa harap niya sa ibabaw ng maliit na mesa, nandun pa rin ang regalo, hindi pa rin binubuksan. Nakatingin lang siya rito, iniisip ang lahat ng sana. Sana umuwi siya ng mas maaga. Sana tumawag siya. Sana nilunok na lang niya ang pride niya. Habang tumutulog ang kampana ng simbahan sa malayo, hudlat ng misa ni Galo, biglang lumamig ang paligid. Isang kakaibang lamig, hindi galing sa hangin sa labas. Dahil sarado ang mga bintana, isang lamig na tumatagos hanggang sa buto. Tumahimik ang lahat. Walang kaluskos ng butiki sa pader. Walang ugong ng ref. Hanggang sa may narinig siyang isang pamilyar na tinig. Isang boses na 7 taon na niyang hindi naririnig ng personal. Mahinahon. Mababa. Hindi galit pero may bigat. Parang nag-aalala. "Anak, buksan mo na yan." Napatigil sa paghinga si Marco. Nanindig ang mga balahibo niya. Imposible. Mag-isa lang siya sa sala.
Pero ang boses, napakalinaw, galing sa likod niya, sa mismong silyang tumba-tumba na laging inuupuan ng kanyang ama. Ang paboritong upuan nito habang nagkakape sa umaga. Nanlalamig ang buong katawan niya, nanginginig ang mga kamay, pero hindi siya tumakbo, hindi siya sumigaw. Ang totoo, sa gitna ng takot, may isang bahagi sa puso niya na natuwa. Matagal na niyang gustong marinig ulit ang boses na iyon. Kahit sa huling pagkakataon na lang, bumagsak ang mga luha niya, hindi na napigilan. Dahan-dahan kinuha niya ang kahon. Nanginginig ang mga daliri niya habang inaalis ang ribbon. Dahan-dahan niyang binuksan ang regalo. Sa loob ng kahon, walang mamahaling bagay. Hindi ito bagong cellphone. Hindi rin pera. Ang laman nito ay isang lumang relo. Yung relo ng tatay niya na disusi. Yung relo na lagi niyang kinaiinisan noong bata pa siya dahil laging sira, laging lumalampas sa tamang oras. Inis na inis siya dito dati. Sa ilalim ng relo, may isang maliit na papel na nakatupi. Kinuha niya ito at binuklat. Sulat kamay ng kanyang ama. Anak, hindi ko kayang ibalik ang nakaraan. Pero sana itong relo na ito maging paalala na oras lang ang meron tayo. Huwag mo na sanang sayangin. Napaupo si Marco sa sahig. Napahawak sa dibdib. Humagulgol siya. Hindi dahil sa takot sa multo ng kanyang ama, kundi dahil sa pagsisisi. Dahil sa katotohanang huli na ang lahat. At sa gitna ng kanyang pag-iyak, bago tuluyang nawala ang malamig na presensya sa kwarto, muli niyang narinig ang boses. Mahina na, parang paalam. Magpatawad ka na, anak. Hindi kita sinisisi. Pagkatapos noon, parang biglang lumiwanag ang kwarto. Unti-unting nagbalik ang init ng hangin. Nawala ang bigat sa paligid. Pero ang iniwan nito kay Marco ay isang aral na habang buhay niyang dadalhin. Isang bigat sa puso na hindi basta-basta matatanggal. Kinabukasan, araw ng Pasko. Dinala niya ang lumang relo sa puntod ng kanyang ama. Isinuot niya ito at doon sa harap ng malamig na lapida, unang beses niyang sinabi ang mga salitang matagal nang dapat niyang binitawan. Patawad, mahal kita, mautol. Kung may taong hinihintay pa kayong kausapin, yakapin o tawagan. Huwag niyo nang hintayin maging huli ang lahat. Huwag nating hayaang ang pride ang maging dahilan ng panghabang buhay na pagsisisi. Kung gusto niyo pang makarinig ng mga ganitong kwento ng kababalaghan, misteryo at aral, suportahan ninyo ang channel. Mag-like, follow at huwag kalimutang i-share para mas marami pa tayong makakwento. Ang Pasko ay hindi lang para sa mga regalo na nababalot sa magandang pambalot. Ito ay para sa pagpapatawad, pagbabalik, at pag-alala na habang may oras pa, gamitin natin ito sa tama. Dahil may mga regalong kaya pang buksan, pero may mga taong hindi na kailanman babalik.